Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oy, good morning, good morning, good morning! Good morning, Kuya Ruel, ha? Merry Christmas, advance. Advance, Merry Christmas. Ilang days na lang, Christmas na. 17 days na lang. Tama ba ako, Ariel? Bisan di natin Maganda pala binibilang. yung naka-blue ako no? Oo. Bagay. Bagay na bagay sa'yo. Marami kang pera. Ayun, ako'y. Good morning, ha. Talagang magiging good morning kayo dahil ngayong simula ngayong araw na ito, mamimigay tayo ng Sopitech Appliances. Oo nga pala. Yeah, Kuya Ruel. Yeah. Bali, Ano? from this Saturday. December 9, 2023 hanggang December 16 days na lang pala before Christmas. So, December 9, 16, 23. 23, and then the last is 30. Yan, apat na Saturday ho, mamimigay tayo ng dalawang Sopitech. appliances. Dalawang uri ng appliances ng Sopitech. Yan, ang quality beyond limitation. Ayan. Mamaya ko yan. Siyempre, iba pa ba ang Kuya Ruel yung load na pamimigay natin? Siyempre, ganun tayo dito sa Double R. Ano tayo ngayon rich? Baka mag-comment na rito i-share na rin ni Ma'am Violet yung ano natin live para manalo siya ng load ng appliances. Diba, aside from 100 load, lima mananalo. Lima pa yun. Meron pa tayong dalawang appliance na Sopitech na pamimigay. Ngayong araw lang mo yan, makinig at manood sa aming programa ngayong Sabado hanggang matapos, hanggang alas 11 ho kami ng, hindi ng hating gabi ngayong umaga lang ho ngayon. Okay, Kuya Ruel, ako daming issue ngayon at sa ating tanong ng bayan. Dati nating mga kasamahan to dito sa Sunshine Media Network. Kayo ba ipabor na tanggalan na ito ng prangkisa ang isang media network dahil sa pagpapakalat ng fake news? Siguro, baka maging bias naman tayo dahil galing daw tayo ron. Pero hindi naman. Babasahin lang muna natin ng kanilang mga komento ng ating mga listeners at mga viewers. No? Kami napapanood yun at napapakinggan. Saan, Kuya Ruel? Siyempre, sa Sky Cable 224. Kuya Ruel, sa DTV Access. Masyado ko 3 years ka na rito, ano pa? Sa radio, 8:10 a.m. Yan. Di ba? Sa Facebook natin at siyempre sa YouTube. So worldwide tayo napapanood, Kuya Ruel, Yan. Okay, ang aming tanong, yun nga ho, ay pabor ba kayong tanggalan ng prangkisa ang Sunshine Media Network Incorporated, yung SMNI? I-comment, i-share nyo aming live episode ngayon at kayo mananalo ng load, 100 pesos load at ng appliances mula sa Sopitech. Wait, thank you Sopitech baka naman, beke naman, di ba? Ba't tayo wala? Kasi, di ba, beke naman yung mga ano dyan. Di ba? At mamaya, mga birthday greeting siya, babanggitin natin. Pero unahin muna natin, siyempre, special na special, si Camille Lazaro. Oy, happy birthday, 18th birthday mo ba ngayon? 18th birthday? Di ba? Di ba? Oy, happy birthday, Camille Lazaro. Siyempre, mula sa yung mga nagmamahal ng mga tito at tita. Yan. At siyempre, yung mother. Okay, Kuya Ruel, at
tayo, di ba, itong mga nakaraan, naalala mo, linggo, di ba, nakaka-remarem na may nangyari na pagsabog dyan sa Marawi, Kaya nga. sa Mindanao State University. Di ba, tsaka ano yun that time ng birthday ni PNP General Acorde, parang pasalubong sa kanya yun birthday niya may sumabog, no? Kaya siguro na si BBM, extend na kita. Diba? Na-extend ho hanggang March 2024 ho ang term ni General Benjamin Acorde. Hanggang March o April? I think March lang, Kuya Ruel. March 2024 ang so extended siya ng 3 months. Yan. Congratulations din. Diba? At saka siyempre kay Brigadier General Andre Dizon. Bakit? Siyempre, siya na yung OIC, di ba? In charge sa... Acting Director ng Police Regional Police Regional Office ng Region 5. Region 5 sa area ng Bicol yan. Sakop niya yung mga laganap na wetting at illegal gambling dyan sa Catanduanes. Ganun ba? Oo, ang dami raw dyan. Pero pag dumalong na dyan si General Dizon, wipe out yan. At sa tulong siyempre ng Double R. Diyan, naku, meron daw dyan. Laganap daw ko dyan. Wetting dyan sa area ng Catanduanes. Okay, kayong Ruel. Sa oras na 10:04, at sa ating tanong ng bayan, hatid sa inyo ng siyempre Motoman naman. Motoman. Yeah, Motoman. Yung helmet na pangmalakasan din. Pakita natin. Motoman ba? Bototires. Bototires pala. Mamaya na yung Motoman mo. Sana madali. Bototires pala. Ang gulong na pangmalakasan. Yan. Hatid sa inyo ng Bototires. Yan. Na may warehouse o planta sa may area ng San Simon, Pampanga. Yung nagtatanong sa atin, Kuya Rued, mamimigay ba tayo ng helmet? Abangan nyo yan. Abangan nyo. Mula sa Motoman. Yes. Diba? Abangan nyo yan. Okay, basahin na nga natin mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo, Kuya Ruel. Pinagtibay nga ng Kamara, partikular ng House Committee on Legislative Franchise, ang isang resolusyon ni PBA Party List Representative Margarita Attorney Migs Nograles na nanawagan sa National Telecommunication Commission o NTC na suspindi na ang operasyon ng SMNI o ang Sunshine Media Network Incorporated dahil sa paglabag nito sa mga probisyon ng kanilang prangkisa. Nakasaad sa House Resolution number 1449 na nagpapakalat daw ng fake news ang naturang media network sa mahabang panahon. Kaugnay ito, patuloy na nakadetain sa tanggapan ng Kamara ang mga fake news peddler na sila Jeffrey Celis at Lorraine Badoy na nagsasagawa ng hunger strike bilang protesta sa kanilang pagkakakulong. Pero ayon kay Parañaque District Representative Gas Tabunting, mananatili ang dalawa sa Kamara habang bigong isiwalat ni Celis ang kanyang source na umunay 1.8 billion travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Bigo rin makakuha ng suporta sa hanay ng media organizations sila Celis at Badoy sa kabila ng panawagan ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Siguro kung may piyasa yan, sasabihin ng dalawa, no? Sanla muna namin itong mga alas at tambunting. Baka pagbigyan sila ni Congressman, di ba? Pamilya nila tambunting doon, di ba? Itong ni Congressman na gas tambunting yung mga tambunting pawn shop. Matagal na panahon na yan. Kaya nga may integrity nila yung mga tambunting, di ba? Oo, magagaling yan. Samantalang pinasasagot ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte sa petisyong question sa legalidad sa pagtanggap ng OBP ng 125 million confidential fund noong Disyembre 2022. Hiningi muna ng High Tribunal ang reply ni BP Sara bago maglabas ng desisyon sa petisyon ng grupo ni dating COMELEC Chairman Attorney Christian Monsod na magugulitang hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung saan ginastos ang 125 million confidential funds sa loob lamang ng labing isang araw. Ito ang dahilan kung bakit hindi rin pinagbigyan ang nihiling ng Vice Presidente ng 150 million na confidential funds sa DepEd at 500 million sa tanggapan ng OBP. Good morning daw, sabi ni Jerry Angustia. Si Delia Pans,
Good morning. Ano daw mechanics para sumali? Sumagot lang kayo. At manood. Manood sa- Any reaction. Oo. At ang mahalaga, siyempre, i-share tong live episode natin. Oo, i-share nyo. Samantalang nadakip na ng militar ang isa sa kasabwat sa pagpapasabog sa Mindanao State University Gymnasium. Ang naturang suspect ay isang umanong naglapag ng improvised explosive device habang nagaganap ang Catholic Mass ayon sa Task Force Marawi. Natukoy si alias sa Omar base sa CCTV nakuha ng mga otoridad. Target pa rin ng pulisya ang isang Kadapi Mimbesa na may bansag na engineer at Arsan Mimbesa alias Lapitos na kapwa miyembro ng Daula Islamia Maute Group. Si engineer umano ay dati ring estudyante ng Mindanao State University. Good morning kay Kuya Luis, Kuya Lucky. At Kuya Luis diyan sa Ermita Manila Royal Eagles Club. Good morning po. At kay Nino Valdez, Nino Valdez tama. Nino Valdez, Kuya Nino. Good morning din sa iyo. Karagdagang 2 hanggang 8 taon na pagkabilanggo ang pinataw ng sentensya ng Las Piñas RTC laban sa bilibid inmates na si Denver Mayores at dating aide umano ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Si Mayores ay kabilang sa accessory sa krimen sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid noong Oktubre 3, 2022. Samantalang humihiling ang gunman na si Joel Escoria sa korte na pababayin ang kanyang sentensya bago siya katubulan sa February 2024. Ang bilis ng ustisya. Okay to. Ganyan sana dapat ng mga pag may isang krimen na nangyayari. So, kasi nireklamo congested na sa tulungan. Oo, sobra na. Bilisan mo yung... Sa Manila City dyan, may palalayan doon, 100. Siguro mga mga misdemeanor, di ba? Yung mga unting-konti lang na... May bagansya ka, napunta, naging mas lalong lumala, pero bagansya lang ang kaso. Mga pulis kasi gusto lang accomplishment no? Hindi mo na tinitay yung repercussion ng case paglabas ng tao. Samantalang nanawagan naman ng World Health Organization na dagdagan pa ang buwis na ipapataw sa mga nakalalasing na inumin at mga sweet beverages. Ito ay dahil sa data ng WHO na merong 2.6 milyong katao ang namamatay dahil sa paglaklak ng mga alcoholic drinks habang 8 milyon namang namamatay dahil sa unhealthy diets. Ginawang batayan ng organisasyon ng isang pag-aaral noong 2017 na maiiwasang umano ang pagkamatay ng 21 milyong katao sa loob ng 50 years kung bubuwisan ng 50% ang mga alcoholic products at sweetened beverages sa buong mundo. Sa tingin mo makakatulong ba to? Yung sigarilyo, kung ano-ano na pinaglalagay, mga nakakatakot, binaninigarilyo pa rin. No. Diba? Tinaasan na rin ang buwis, binaninigarilyo pa rin. Parang ano rin to kasi, parang droga rin to no? Habang ginikipit mo, lalong nagigigil mga... Pero yung mga kaibigan ko, lalo na may one and only. Mahaba ang buhay. Maski na kasi sweet daw ako. Dapat mahaba ang buhay. Kaya ka pala nilalanggam Oy, good morning. Sabi ni Camille, para rin daw manalo kayo, i-like nyo rin ang page ng Sopetec Appliances Philippines. Yan. I-like nyo rin at i-share ang page, FB page ng Sopetec Appliances. Ayan sabi ni Kuya Eggy. Ano sabi ba ni Kuya Eggy? Ganda po ng long sleeve nyo, Kuya Rowel. Shout out po. Siyempre, BTS ba yan? Oo. Kaya pala, Eggy Ben maganda daw pagka lahat tayo meron. Blue top shirts. Okay, samantalang hindi umano dapat mangamba ang publiko sa kumakalat na walking pneumonia sa bansa matapos maitala ang 4 na kaso nitong November 25. Bago nito, sinabi ng Department of Health na wala umanong cases ng walking pneumonia. Ito sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit ngayon nakapareho ng sakit na influenza. Ang mikrobyong dala ng mycoplasma pneumonia ay sanhi ng pagkakasakit ng marami ngayon sa buong bansa. Ang dami nga nagkakasakit ngayon. Kahit ako inubo December. Usually naman pag dumarating mga cold season ba tawag doon? December, January, marami nagkakasipon, inuubo dahil sa flu. Malamig ang panahon. Oo. Di ba? Sudden change ng temperature. Minsan,
nagbabago yung yung body chemistry mo. Ganun ba yun? So, kailangan dapat pag malamig, humanap ng kapartner. Ganun ba yun? Pwede na rin. Ako marami akong partners eh. Ganun ba? Ako nakikinig sa Madam Hindi, Rosa. marami akong partners. Ang partner ako sa, mga anak ko, kapartner ko. Ano naman eh, nilalagyan mo ng malisya. Okay, ang balitang ito hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. sana all daw. Sabi. Available at all Mercury drugstores nationwide. Sana all daw. Sana raw Kuya Ruel ha. Maraming partner ha. Okay, good morning dyan sa mga kaibigan natin sa Ermita Manila Royal Eagles Club. Kay Tata Rudy Abion ng Antipolo. Good morning, Kuya Tata Rudy Abion ha. Sana raw makarating ka sa Christmas party ng MREC sa December 10. Yan, itong darating na bukas na, 'di ba? Tama, December 10. Human Rights Day yan, International Day. Ang December 10. Birthday rin yun. Naalala ko yan. Kaibigan ko yun. Si Judge Joke, no? Oo, na humatol kay Halustos dun sa kaso niyang statutory rape. Oo. A day before birthday niya, nandun ako sa BFOMS. Magaling to si Judge, Judge Joke, no na related kay dating senador. Balityuhin niya pala yun. Si Jose W. Joke, magaling na senador. Sabi niya, talaga ang hirap nagtatanong rin sa publiko sa akin nagtanong siya, ano ba dapat alam mo yun, ginawa, simpleng tao, may inaalam niya rin na sitwasyon, paano bang, nahatulan na nga niya at nakalaya na ngayon, parang kailan lang, nakalaya na ngayon si dating Zamboanga Congressman na Romeo Halusos. Okay, Kuya Ruel, sa mga basahin natin baka sa dami ng mga nag-react comment nung about sa ating tanong na dapat na bang tanggalan ng prangkisa ang isang media network gaya ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI na dating mga kasamahan natin dyan. Good morning dyan kay Admar. Itong reaksyon ito babasahin lang naman natin, Kuya. No, wala naman, hindi naman atin. Si Evelyn, sabi niya, yes, agree raw. Sabi nga ni Quezon Representative David Suarez, legislative franchise must take the lead in looking into the matter to ensure transparency and accountability. Kay JC, sabi niya, opo, dapat tanggalan pero mag-ingat kayo, tayo pala. Kasi ang pinuno nila, wag na natin basahin yun. Yes, dapat lang po si Cloud dapat mag-public apology sila sa perwisyong ginawa nila. Kasi malaking perwisyo nga yun, yung magpakalat ka ng fake news. Kunyari, di ba sasabihin mo, may darating na sample lang tsunami. Kasi mahalaga yung pagbibigay ng impormasyon O di biglang nataranta ka agad na alarming ba? Pero in the other way naman, magbigay ka ng warning na may tsunami, makakapag-likas ka agad yung mga tao doon. Nakakatulong ka. Sabi, hindi ka nga makatulong ng physical, pero yung impormasyon, may time silang makapaganda. Pero kung di naman totoo, ayun ang malaking ka na, distract oras mo, mamaya di ba, may mga importanteng gagawin. Di ba? In-stop mo. Kaya minsan talagang, sabi nga ni if you are not listening, di ba? Denzel Washington. Kabisado mo yan, Kuya Roy. Kabisado ko ba? If you are not reading newspaper or watching news, you are misinformed. Di ba? Pero pagka nagpapakalat ka naman ng you are listening to newspaper and watching news, tapos wrong information, so you are misleading the public, tama ba? Mali. Hindi, meron sinabi doon, maganda yung sinabi niya. You are misinformed and maganda yung sinabi nga niya, nakalimutan ko lang. Washington, sa isang interview sa kanya. Si Kuya Big Boy natin, sabi niya, patunayan mo na ng mga kongreso na nagkakalat talaga ng fake. Babasahin ng fake news ang SMU Night. Kailangan din sagutin ni House Speaker Martin Romualdez ang tanong ni Ka Eric at Sambayan ng Pilipino. Kung totoo ba ng 1.8, sinagot na yun dahil na 4.9 lang ang ginastos 4.1 lang ginastos niya
sa foreign travel niya. At kabuuan, Kabuuan, is kabuuan 39 million naman nagastos naman lahat ng mga congressista. So, ang laki ng difference, di ba? O So, sa ilalagay mo yung sa alanganin yung taong... yun nga, nag-iisip tayo kay Eric na nanawagan mo ng suporta sila ron. Journalist ba yun nga, si Kare, lalo na si Lauren Badoy, ang journalist dapat may track record ka dyan. Hindi porket umupo tayo rito, journalist na tayo. Hindi naman porket graduate siya ng mass comm o journalism, journalist na rin siya. Dapat daw may integrity ka at may track record ka na mahabang panahon. Magkaiba ho yung journalist saka propagandist. Propagandist lang siya. Propagandist lang yun. Lalo na yung kay Loren Badoy, may isang nag-send sa atin dito. Sabi niya, yung angat buhay daw ni Lenny Robredo, konektado sa CPP. Walang bukang bibig yun, kundi CPP-NPA. Sa CPP-NPA. Lahat daw nag-membro doon, may nawala rin mga estudyante nung nag-membro doon sa Angat Buhay. Angat Buhay ay isang non-governmental organization. Pero magpakalit ka ng gano'n, wala naman ang nangyayari gano'n. Di ba? Tapos ginagamit mo yung platform. Di sila tatamado yung buong network. So dapat ang unang magtimon dyan o mag-censure mismong network nila. Di ba? Teka muna, walang ganun. Oo. Bukang bibig. Walang bukang bibig yung dalawa na yan. Dalawang mag-tandem na ungas yun. Kundi si PPNPA, mag-renta, kung sino-sino. Nirenta, pati kongreso daw, mga kongresista, linya na ng mga komunista, di maintindihan di ba? Tapos ngayon, yung nananawagan ng pistok, ayaw pa rin nila yon. Yung mga sundalo nga, gusto nga pistok Sila yung umarap sa mga komunista. Gusto nila kayo, hindi ka naman, di ba? Ba ano sasabihin mo na hindi? Ay, nako. Mahirap po yun. So, dito madidistinguish nga, kaya nga siguro nagaya din ng mga, ng mga congressman na na-check patuloy na yung mga previous comments nila na talagang mali-mali sa hinugot. Ngayon, sinasabi nila, napanood ba yung sa congressional hearing, yung sinasabi doon, nung kay Eric, stricken out daw yung niya. Dahil wala siyang abogado. Ang galing pa nga niya magsita, mas magaling pa siya sa abogado Di ba? Di ba? Yan pa kung napanood mo magaling pa siya sa abogado Tapos ngayon sa stricken out. Kasi nga, alata na inimbento lang niya yung 1.8 billion. Oo. Na source niya. Mahirap yun. Kung ang journalist ka, be-verify mo, tapos ginigit pa niya yung Sotolo. Yung Sotolo kasi, Kuya Ruel, hindi yun pwedeng i-reveal mo yun. Alias, it's national security. Sabi ng mga congressman, related sa national security dahil kasi may chance na mainis sa mga tao kay speaker ginastos mo yung 1.8 billion, das kami gutom. Siyempre, pwede mag-asa. Tsaka pwede magalit. Hindi, nagturo kasi siya na ang source niya ay galing sa Senado. Tapos wala pa naman, wala kang ayaw pa nga yan. Di ba? Kapag sinabing executive session, walang media ron. Kayo lang doon. Bawal ang restriction doon, bawal mo ilabas yung mga sasabihin mo doon. Oo. Kayo lang, mga congressman, sabihin mo lang doon. Kung sino ba talaga source mo? Wala nga masabi. Ngayon, pina-stricken doon. Kaya nagalit siya doon na dapat stricken out doon yung una niyang pagsalang. Mukhang dahil wala raw siyang lawyer na kasama. Nandun lang yung lawyer. Sinabi ng lawyer ng SMNI na hindi ka nila nire-represent nila yung network. Kaya, magpagutom sila parang mangayayita mo siya. Taba-taba naman ni Ka Eric doon. Saka, siyempre, sabihin mo na source mo is galing sa Senate. You heard, di ba? Sinisirang integrity. Ng Senado rin, isang institution. Diba? Diba? Parang pinag-aaway mo yung dalawang Yes, yun ang masama. Yun ang masama nga. Okay, balikan natin yan mamaya. Kuya Ruel, sinasabi ng World Health Organization ngayon, ito ba sa tingin mo, nakakabawas ba talaga? Sabi, unhealthy diets. 8 milyon ang namamatay dahil sa unhealthy diets. Ano sa tingin mo rito, Kuya Ruel? Pagtaas ba ng buwis, ito bang magiging sa tingin mo makakatulong para hindi kumain ng hindi uminom ang mga tao? Hindi kasi yung minsan kaya 'di ba parang ambisyo, mura lang ang bisyo kung sa mga mahirap parang yun ang only way nila sigarilyo, 'di ba? Bubuwisan mo. So kawawa din yung mga mahirap na talagang may ganung bisyo. Pero yun nga, dapat i-educate mo yung mga masa na umiinom,
mahilig sa sweets, mahilig sa sigarilyo na, sandali, mga nakakasama yan. Di ba? Gumawa ka ng ibang way, hindi yung tax ka ng tax. Kasi, maski na i-tax mo yan, talagang kung hindi alam ng mga tao yung mga bad effects niyan, continue pa rin sila mag-inom, 'di ba? Pagka mga alcoholic may certain limit lang. Sinasabi nga ng mga 'di ba? Uminom ng katamtaman lang. 'Di ba? Sa sweet naman bawal kasi magiging diabetic ka. Pero still mga tao 'di ba? Talagang bumibili. So gawin mo lang pagwawal mo na lang. Hindi, pero... Kasi di ba sa plastic pero, nga, bawal ang mga plastic kasi nakakabaraw ngayon. Pero, yun nga, kahit nataasan siguro, kumbaga, kung tataasan ng buwis, di tataasan din ng halaga nun. Pero, di ba, kahit taasan, nakita mo naman, nagbibisyo pa rin sila. Although, bisyong word na masama, kasi pag sinabing bisyo, masama kasi, di ba? Kaya ang resulta, masama rin sa katawan nga nila, di ba? So, eto, lalo na yung sweetener, ang dami palang may sakit na diabetes sa Amerika. Ano? Puro kasi matatamis, no? Hindi, tsaka yung dati yung nagalit si Mayor Lim doon sa, di ba? Magic sugar. Doon yung sa talagang magulaman. masama Masama talaga yan, talaga. Mayor. Oo. Dahil may components ng Meron siyang certain na chemical na nakasira talaga nakasira ng ating pancreas ata. Di ba? So pagka nasira ang pancreas mo, walang insulin, talagang magiging diabetic ka. Okay, good morning Kuya Julius pasahin lang natin para pasabihin may nag-react din ng violent reaction sabi ni Sergio Domingo yun. Ito sabi niya ayaw ng sundalo ro ng pistok nanalo pistok mananalo raw through NTF LCAC daw. Ikaw miyembro ka ng panayta mo panasayta lang gano'n. Welcome ka Serge Domingo. Yan. Si Sarge, isa daw natin si Sarge Domingo. Pag ganun ba, ang hirap naman yata ng mga ganun. Pag nagkomento ka lang na ire-red tag ka na kagad. Sundalo, ang mismo si Browner, nag-welcome ng, baka nabubuwang yata ito si Sarge Domingo na, pati mismong AFP Chief of Staff, si Romy Browner, at ang spokesperson ng AFP, welcome sila sa pisto kasi sila mismo nakikipaglaban Hindi, tsaka sino nag-initiate? Si BBM. Oo. Diba? Yan yung tanong sino natin ba si BBM kuya? Commander-in-Chief, di ba? Ikaw talaga sa Domingo. Pero pero sa mga diba opinion mong mga negatibo. Okay lang opinion yan no one is wrong through his opinion. Babasahin natin lahat yan. Parehas naman tayo rito, lalo na sa DCRJ. Yan. So, yung balik tayo dito, ito kasi nakakabahala ito gastos tayo ng mga mga health, di ba? Sa mga health. Ito naman pala sarili na rin natin siguro ayusin natin, no? Kaya siguro itong maging magandang nila, New Year's resolution nila na bawas-bawasan mga pagkain. Paglalasing o yung pag-inom ng alak parang natural kasi pag may kasiyahan nandoon na lahat no? Pero siguro dapat moderate lang. Yan ang gustong sigurong dapat natin dito na may bisyo kang uminom pero i-moderate wag mong araw-arawin, di ba? Kasi maganda rin naman anything that is too bad is too much is bad. Di ba ang alak din maganda rin sa katawan di ba? Basta mga one shot lang. Iba talagang one bottle hindi, one case yun. One case ba yun? Okay, basahin natin dito kay Ray Sascua. Sabi niya sa ating tanong na dapat bang tanggal ng prangkisa ang SMNI. Sabi niya, yes, agree. Since the network was misusing and abusing legislative franchise. Kasi ang pag-franchise parang binigyan ka lang ng pribilehiyo no? Si Jerry Angusya, ang ating suke, dapat lang tanggalan ng prangkisa. Si Ashley, sabi niya, po dapat tanggalan. Binabasa lang natin dito, si Joby, dapat lang tanggalan ng ngayon. Yes, dahil ang franchise to operate nila, ginawa mismo ng gobyerno through Congress. So, kung sino yung yun lang pwedeng magtanggal. Si Frederick Franco, sabi niya, truth, accuracy, and objectivity are the
cornerstone of journalism ethics. Kaya kung lalabag ang mga ito, dapat lang sila tanggalan ng prangkisa. O kung may violation, tanggalan. Di ba, Kuya Rin? O, bago tayo mag-break, siyempre, makahaba-haba ng babatiin mo dyan, Kuya Rin. Marami ba? Oo. Di ba? Alam ko, sino may birthday? Si Irene. Taiwan. Ayan, Happy birthday, happy Irene birthday, Taiwan. Mamaya may pa-jingle sa iyo si Ariel. Sino pa, Kuya Si Rin? ating kasama, si Jonah Batak ng Psych Cubes, siyempre. At si Randy Duwat at si Olmer Sardea. Happy birthday. Siyempre, advance happy birthday din kay Robin Chan. At siyempre, congratulations and best wishes kay Mark, Ernest, and Noemi Faith Payong-Ngayong. Cheers to a fruitful and loving years ahead. Galing kay Tatay June. At siyempre, huwag makalimutan. Ano? Tomorrow, yung ating Christmas party ng Ilustrados NCR 90 sa Metro Walk Eagles Hub. Bongga, Metro Walk pa, ha? Teka, batiin natin muna yung mga kuya rin natin, si Kuya Vic, diba, sa PLDT na binigyan ng award ng Las Piñas City Police, di ba? Oo. Sa pangunguna ni Mr. Arnie Cordero at ni Kuya Vic Dela, di ba? Ng PLDT Smart na yan, binigyan ng award ni Colonel Jaime Osit Santos ng Las Piñas City Police, ng Chief of Police ng Las Piñas, na dahil nakakuha sila ng nakahuli sila ng mga suspect at nakahuli sila Nakarecover siya 60 million na mga 63 million Oo. na halaga ng mga kable na ninako ng mga magnanakaw ng kable. Ba't ka binibenta ba yun, Kuya Ron? copper yun, mahal yun. Pala. Matindi ang mga high-end niya kasi minsan may sasakyan pa sila, meron pa sila nakalagay na yung gagawin nila yung itong parang yung may manhole doon, bubuksan nila. Yung pala nagnanakaw na sila ng kable. Okay, congratulations Kuya Vic Delia. Okay, 10:30 na. Siyempre, may Sopetec dyan. Sopetec Appliances. Ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Isa ho dyan sa mga nakikita nyo, sa mga nanonood sa amin sa Sky Cable Channel 224, may Ang mapapalalo. mapapadaluan dyan. Ayan. Yan basta i-share nyo aming live episode. Oy, Kuya Lucky i-share mo tong aming live episode para manalo ka ng Sopetec. Lucky yan Baka siya na manalo. Okay, wag mo kayo aalis Magbabalik kami. Sandali lang po. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to watch Buhay Barangay that tackles barangay issues on DCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Buhay Barangay every Saturday from 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby, dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Tsa-Tsahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po si Rose Sulangon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado sa 9:00 ng gabi. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Gabay ng Bayan every Saturday
from 9 p.m. to 9:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Tove Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 34 minutes, pakalipas ang ikasampu ng umaga, ang oras natin sa inyo ng BTS. May color na pala rin silang t-shirt. Yan ang BTS Blue Top Shirts. 100% cotton ho. May mga colored na rin sila. May blue, orange, at ba pa na t-shirt. Yan. 100% cotton ho yan ha. Hindi yan na... ano ba ang mga t-shirt na yung parang... Yan tinatawag na CBC. Akala mo maganda. Pero yan yung cotton, bonel cotton. May nihalo silang bonel. Para hindi mag-deform. Kasi pagka 100%, nagkakaroon ng deform. Konting deform lang. Pero, ganun ba yun? Pero mas maganda yun kasi una-una, mas mahal yung pure cotton. Pangalawa, nakakasip-sip siya ng pawis. Pawis. Okay. Pangatlo, hindi siya makati. Hindi kagaya ng mga bonel. Di ba yung parang ano lang? Makati yan eh. Okay. So, ano naman yung mga t-shirt na umuurong? Bakit umuurong? Hindi, yan yung mga pure cotton. Pure cotton talagang umuurong? Oo, talagang umuurong. Bakit? Kaya nilalagyan nila, kasi di ba, lagyan mo yung cotton, pag nilagay mo, di ba, nagsistring siya. Yung mga bonel, yung mga, pag nilagay mo, yung as is pa rin. Hindi siya nag-deform. Kasi ano lang siya, parang fiber na... Yun, kasi yung cotton, pag talagang nabasa... Di ba, nagsistring siya. Yun pala. So, hindi porket umuurong peke. Ako talaga, mas kinuha mo, sinusuot ko kasi yun na talagang presko sa katawan. Cotton. Oo. Ayan yung BTS. Di ba? Given. Okay. Ayan yung suot ni Kuya Ruel na BTS po yan. Ano ba tawag diyan Kuya Ruel? Ito? Na 3/4 ba yan? Hindi. Actually, longest sleeve to eh. Long sleeve? Okay. Ba't wala daw si Ariel yan? Ba't wala kami? Agad ba, Kuya Egi, nangihingi si Kuya Ricky. At si Kuya Ariel nanay dito. Ang maganda nito, 3 kulay ito, pinagawa ko. Black, blue, and white. Na pinamahagi nyo sa mga kuya mo dyan sa Distrados. Yes, di ba ang ganda? Ito nag-deform siya, pero deform at sumunod sa aking masculinity. Yan. Ganun ba? Masculinity. Muscle ko ano yan? Dito, meron ako dito eh. Kung sila merong abs, di ba? Ako merong tabs. Tabs. Yan. Okay, si Jaretsi sabi niya, maganda at maayos naman ang pagbabalita nila. Complete ang pagpapahayag. At lahat daw may sense. Di tulad ng ibang network, ini-edit at kulang substance ng news. Ayan balance ko yan. Binabasa ko natin mga reaksyon. Celeste ba na dapat lang para wala na silang maloko. Kaya sa Double R sa Radyo Bandido na lang kayo makinig. Okay, bigyan ng jacket yan Celeste. Bigyan ng jacket yan. Bigyan mo Si Joe Felipe, hindi po ako sang-ayon. Hindi naman po siguro nila kasalanan na mali yung reliable source nila. At hindi rin nila alam kung sino nagsasabi din minsan ng totoo. Hindi. Kaya dapat may verification bago ka maglabas. Pagka nagbigay ka ng false news, ang laking epekto niyan. Parang nag-damage control. Kanya, si ganito, namatay na. Oo, pala, hindi pala. Ang mahirap nga lalo sa dyaryo . Meron akong pangyayari, makwento lang natin, di ba?
caption yun eh. Oh. Nagkamali lang ng turo ron. Ang caption ko doon, na si ganito, patay na. Ito yung turo ko doon, yung bumbero. Pero may bangkay doon. Pero tama yung pero yung tuturong kala yung bumbero. Patay na. So, may erratum kaming ginawa ron. Nagkamali lang siguro ng paglagay doon ng, di ba, yung sa ibaba, photo sa ibaba, si ganito. Kasi you are informing hindi lang one person by the million. Oo, sabi Diba? nga ni... So you must be very cautious pag hindi. Para tayo, nag-e-ere tayo, biglang may nag-report sa atin. Hindi natin ma-report kasi wala tayong pinanghawakan, hindi pa natin na-verify. Hindi naman kayo yung nag-report. Pero kung reporter yun, nag-verify na sila. Lalo na sa mga reporter natin sa DCRJ, kung may magre-report, na-verify na nila yun. So, hindi siya makakasira ng integridad ng company. Pero still in our ends, talagang bine-verify natin, totoo ba siya ba? Diba? Siyempre. Dapat maging maingat tayo kasi medyo... Kasi nagkikreate ka ng opinion. Kunyari, tayo rito. Diba? Nagkikreate tayo ng opinion. Kung hindi man pabor sa inyong opinion, problema na nila yun. Ganun talaga yun at nasa demokrasya tayong bansa. Kung hindi ka pabor sa binabanggit namin, di natural lang yun. Kasi may sarili you cannot tayong please opinion. everybody. May sarili tayong opinion. Pero ito ay tamang opinion lang. Binabanggit natin base dun sa sa obserbasyon. At mahirap po talaga kung na hindi ka basta-basta pag-upo mo rito kunyari sa ating studio, malaking papel na yun. At nagkikreate nga tayo ng opinion na pwedeng mali o tama. Kaya dapat balanse ang pagpapahayag mo rito. Kay Joby, sabi niya dapat ang tanggalan na bangkisa mga yan. Galit na galit O si Beatrice, sabi niya yes, dapat tanggalan na yan. Bangkisa. Si Enrique Vista, dapat lang po, sobrang abusado ang stasyon na yan. Binabasa lang muna namin ang mga reaksyon At si JM Lamban, dapat lang po. Okay, si Frederick, binanggit ko na ba to? Truth, accuracy, and objectivity are the cornerstone of journalism ethics. Totoo yun. Truth, accuracy, tsaka objectivity. Na hindi ka bias, balanse lahat. Yan. Ngayon magpapasko, sa tingin ko, magpakulkul muna kayo. Pakuli kayo ng buhok. Sa oras na time 40, yan po ang top hair color. Kasi Bagay na bagay ngayon Pasko yan. Ano bang color of ano ngayon? Ha? Sa akin? Hindi, may color of the year ba? Mga ash gray. Yan mga... Hindi, color of the year sa 2022. Baka yun ang... Perquit ba yan? May kulay na gano'n, di ba? Ganun ba? Ano ba yung sinabi ng kasi meron sinabi ng parang orange siya, parang hindi siya orange, pero perquit ba? Tama. Baka may mga nakikinig doon. Binanggit kasi sa akin yun ayun daw ang color daw ng mga O ngayon, kung nagugutom kayo, sa oras na time 41 umorder na kayo sa Omas Cake Chicken. At pwede rin kayo mag-franchise ho niyan. Sabi nga, let us help you find success in the food business. Pag ngayon, sa panahon ngayon, mga pagkain, medyo yan ang bumibenta kasi, di ba? Di bali nang hindi maganda suot ko, basta hindi ako gutom. Kaya tuwan-tuwa mga taga Maynila. May food pack sila. May thank you. Nakatanggap din ako Ng ng food pack. Talaga ba? Kuya sabi mo. Kasi marami akong barangay na sinasamahan food pack Pero ang tanong nga lang daw sabi ng mga taga Manila, ba't kukunti lang daw ngayon kaya kumpara nung nakaraan? Ikaw naman, nabigyan ka na. Nagreklamo ka pa. Sa iba nga, wala Di ba? Hindi. Sa iba ka, bongga ka. Lalo na sa Pasig City. Ganun ba? Kay Mayor Vico Soto. Kaya nga, lilipat na ako ron Kompleto ba? Ito walang kape, walang asukal. Sardine. Walang asukal. Corn beef lang, tsaka bigas, tsaka fruit cocktail, tsaka spaghetti yata, wala pang sauce, Ganun ba? Bibili pa, Pero binigyan na ho kayo, yan yun na yan. At 896 ang barangay sa Maynila, bawat barangay may food pack So binabaksak usually mga depende sa residente. Good job
Mayor Hani ha, magkano ko riyan? Yun nga, para hindi kayo problema at lagi kayong beautiful look, pumunta na kayo kaya sa Creative Lash and Nails Salon. Saan ba yan? Diyan sa Banawe, near, Scout Alcaraz, near Banawe. Yan. Okay. Uy, buti naman at nahuli na yung isa sa mga nagtanim ng bomba dyan, ng explosive device sa Mindanao State University, no? Sa gymnasio, sa MSU, no? Na nakita sa CCTV. Buti, mabilis ang aksyon ng Armed Forces of the Philippines, ha? Linggo lang to. In span of 1 week, nahuli na kagad. Sana yung mga susunod na iba pa na suspect ay mahuli na rin. Di ba? Nagsisimba ka lang, bila ka na lang, di ba? May ganyang pangyayari. Nakakatakot naman ho yan. Nakaano tayo ngayon, ha? Heightened alert ngayon. So, meron nga akong suggestion dyan sa mga gumawa niyan. Anong gagawin? Pumunta sila sa West Philippine Sea. So, pag sinasakop tayo ng mga Chinese vessels ng Chinese Coast Guard, yun na lang, yun ang huwag naman ganun, Kuya Roe. Kasi ang kalaban mo doon, international. Baka naman magkaroon tayo ng war doon. Mag-sport ng war. Nakita mo diba, naman. yung effort nila, proteksyonan lang nila yung Pilipinas, doon sila. Para kasi warfig sila Kawawa naman yung mga innocent. Akala ko naman, baka yun. Hindi kasi magkikreate doon ng isang pitikin mo lang ang tenga ng isang Chinese doon. Mag-aaway na, di ba? Kaya nangyayari lang doon, parang titigan lang sila. So medyo maingat din sa pag-handle. At kahit na may nilubog sila isang barko, pangalan ng barko raw, Kuya Ruel Alam mo ba yun? Nilubog ka pala. Iniimbestiga. At hiniling din ng Philippine Coast Guard na imbestigahan yung paglubog doon ng Chinese government. Para alam nila na hindi Pilipino may kasalanan, no? Lumulutang-lutang na yung mga mag-isda Nabinangga ng Chinese vessel 'Di ba? Ilang beses na 'yan, 'di ba? Pero ngayon medyo naglaylo na rin daw Kasi nabawasan yung mga Chinese vessel na alam mo yun, pinakita mo ba sa video ron na ang dami nila? Mahalo sa mahigit 100 yata. Ngayon naging 29 na lang yata yung nakabalandra. Baka wala na makuwang isda. Kaya baka ang dumating dito mga frozen na lang. Oo. 'Di ba? Ano ba kaiba ng frozen, Kuya Roy? Siyempre pagka frozen, meron silang to preserve yung isang bagay. Hinahaluan nila ng mas maraming salt. Kasi nakakapag-extend ng shelf life ang mga delata So kaya nga pagka yung frozen. Delata ba yung sasabi mo? Well, same lang yun Siyempre, if froze mo yun, meron silang nilalagay na certain para tumagal din ng life. Hindi, may sinasabi, ano ba yung kulay na kulay blue, ano ba yun? Formalin. Masama yun. Masama yun. Kasi pagka nakainom ka nga ng formalin, mamatay ka na kaagad Ba't mo naman inom yung formalin? Hindi, di ba naalala mo yung sa yung sa nagbebenta ng di ba? Nahaluan. Nahaluan, di ba? Meat tumigas yung mga vessels. So, siyempre pag tumigas ang vessels mo, yung dugo mo hindi magfo-flow. Kasi pang yun, pang-imbalsa mo yun, di ba? Kaya nga. Ba't nga nilalagyan yung mga isda ng formalin para tumigas din? Hindi, yun nga. Para sariwa ba matigas? Pagka nilagyan mo ng formalin, tumatagal talaga kasi yung mga meat, di ba? Kasi inuuod yan. Pagka walang, yung frozen nga, may certain din, tumatagal ng life nila, pero hindi yung forever. Pag frozen mo, meron din, may certain limit din yung pag-froze mo doon sa, sa mga isda So, pag nilagyan mo ng formalin, talagang yan. Talagang kumbaga sa embalsam, tagal yun. At saka bawal talaga yan, maglagay ka ng formalin. Kaya ingat-ingat ho kayo, dami rin babala. Di ba, isang uri na pang-scam yan. Di ba, na ilagay mo ng formalin isang produkto, di ba, kaya yung bibili ka ng isa, kunya sariwa, bawal pala yung may kulay yung ilaw. Nalalagyan mo ng something cellophane ba? Para maging makintab yung isda. Bawal na bawal din pala yun, Si Mayor Gatchalian daw, anong binigay?
Nagbigay din para sa mga senior citizens sa Valenzuela. Aba, good job yan ha, Mayor Wes Gatchalian. Magaling talaga ang mayor dyan, ang mga Gatchalian ha. Ito, dapat magsorry raw ang reporter at broadcaster ng SMNI. Nag-public apology sila pero hindi yung tao lang, si Ka Eric lang daw ho. Okay, na-share na raw ni Delia Pines ba to? Naalala ko tong si Delia Pines, nanalo yata to ng Kuya Rued. May pinadala ka rito nun. December din sabi yata niya, yun. siya avid listener natin. So, pinanalo na. Polo. Pinanalo mo na. Okay, sino to? Si Detanier Pandula. Magandang umaga rin sa iyo sa lahat mga nakikinig sa amin. Okay. So, magki-Christmas so maraming masaya. Kagaya ng Itbulaga, di ba? Itbulaga, naibalik na sa kanya sa trademark nila. Ano ba? At ano na kaya ang pangalan ng kabila? Pag ganun, Bulagait na lang. Ibahin na lang. Hindi naman. Pwedeng Hoy. Hoy. Hoy, cute di ba? Cute yun Hoy. Di ba? Di ba? Hindi, lagyan mo na Itbulaga with S yun Itbulagas. Di ba? Ganun ba? Hindi mo na makaka-copyright yun Mamaya maging Itbulagas-bulgas kasi, di ba, may tanggalin ka na isa ron Hindi mo na siya copy doon. Intellectual property yun Alam ko sa IPO, pagkatatlo di ba? Dapat, maski na mo na nilagdagan mo ng 3 lang, bawal pa rin yan. Dapat talagang, di ba? Babaguhin mo? Oo, talagang babaguhin mo At least kung Hoy, di pwede. Hoy Bulaga, gano'n? Oo. Kasi alam ko, hindi mo pwedeng i-register ang universal, let's say, cat. Di ba? Hindi mo pwedeng i-register yan. Parang sa DTI, ganun din Naalala ko ba't sabi, hindi mo pwedeng pangalan nyo yung kalye sa store mo. Totoo ba yun? Di ba, naalala mo sa Fifth Avenue, nadadaan ka doon, may Fifth Avenue drugstore. Di ba? Excuse me. Di ba, kaya nga nagtataka ko doon sa DTI Ba't may certain ba't yun, di ba? Na-register na as a business, di ba? May mga limit sila dun nang sinasabi. Kung in general pala, bawal magpa. Kaya diba, dinadagdagan nilang pangalan. Cat house. Pwede yun. O kaya, Ricky Count, mga ganon. Ganon. Kasi pag cat lang, bawal talaga. Okay. Pala yun, So, yun. Nagwagi na nga raw ang Itbulaga tungkol dyan. Kaya nga dapat kagaya sa sinasabi mo kanina, parang yung sa dapat ang bagal ng justice, di ba? System, kaya congested na. May pinalaya sa Manila City Jail, 100 katao, Kuya Ruel. Pero sabi nila... At si BBM, sa Bucor, may mga pinalaya si Director Jared Katapang. 12,000 ang capacity, pero 40,000 na nakakulong. Oo nga ang problema nga kasi di ba ang mga pulis hindi naman lahat. Marami tayong kaibigan na pulis. Di ba, huli lang ng huli, no? Minsan nga nagtatanong, pati mga nagkakarakrus lang na huli. Walang pampiyansa. Kulong siya. Paglabas niya ngayon, mas matindi na dahil nakahalubilo niya mga kriminal. Ngayon, hold upper na siya. Upgrade na. Hindi, upgrade ka Di ba kasi nakalubilo mo dapat reform no? Kaya nga, yung mga polis, huli lang ng huli pa sa may accomplishment iwalay lang. Yung mga, let's say, nagbagansya lang, diba? Saka na nga meron, kaso kulang space di ba? Meron namang, may hiwalay yung mga juvenile. Oo, mga juvenile. Ayun, hiwalay yun. Mga bata na below 17, yun. Pero wag mo ihalo. Pero sa yung mga ganoon no? Nakakapulot sila ng idea meron na sila gumagawa na kasi ng misdemeanor So meron silang tendency na pag naturuan sila, papunta sila doon sa higher. Kaya dapat repasuhin din ni General Acorda habang nagbalasa ka rin lang, ayusin mo na rin yung system ng PNP ng paghuli. Kasi parang gusto nila may accomplishment lang kahit na sino na lang basta huli. Kaya na i-imbak doon. Walang papayasa usually
Mga inuuli naman, wala talagang pera, di ba? So, nagiging congested lang. Tapos, hindi ka naman aatin ng ng mga hearing, di ba? Nade-delay lang. Sabi nga nila, justice delay, justice deny. So, kawawa naman yung mga taong ron na wala naman talagang kasalanan na nakukulong. Tapos nade-delay pa dahil nga hindi mo pagsipot ng mga polis. Diba? Dapat na rin pasuhin yan eh. Huli lang ng huli. Kita mo, yung huli yan? Cara Cruz. Basta, di ba? Huli, may talagang matitindi yung mga kaso na, di ba? Yan, sa droga, di ba? At iba pa. Ayan, hulihin nyo yung Ngayon lang yata nila nahuli. Ang taga na pala nag-ooperate yun, Kuya Ruel, di ba? May kumakalat na video, Skyway robbery. Pero may Skyway, di ba? Nira-robbery yung mga dumaraan doon. Di ba mabibilis sa sakyan doon? Hindi, saka paano nakakalusot yun, no? Siyempre may toll yun eh. Doon pa lang mahuhuli na. Dapat may ganun nga eh. Diba dapat i-radyohan lang na ganito. O pag dumaan dyan, ito kasi yan. lahat may CCTV. Kaya Kung tumakbo ka nga ng more than Tsaka karamihan na bibiktima yata, yung mga galing sa casino. So Sa casino kasi may mga perang dala. Alam na, titigtingan nila eh. Diba? Biro mo nakakulit. buti na lang tayo walang pera. Nakuha raw nila 184 million, no? Lahat, no? Ako 184 meron ako. Na ino-hold up na sa Skyway, di ba? May dalang palakol. At nahuli yung dalawa lang ba sa mga yon? Dalawa pa lang. Rubber hold up eh. Kaya inaano natin yung public since magi-Christmas, alam mo maraming lumalabas na Oo, diba, kaya ingat-ingat ho alam mo, kayo. dami namimili diyan sa Binondo, sa Divisoria. Yung pala kalahati kalahati dyan diba? Kaya ingat-ingat. Ingat-ingat ho. Kahit sa mall, Kuya Ruel may ganun na. Oo, di ba dati may nireport tayo mall pa. Di ba? Doon sa loob na hold up. Na hold up. Kaya ingat-ingat ho kayo. kayo. Hindi na siya naging lucky, di ba? Dahil dyan, maaga-aga. Pero dapat bumuna tayo. Anong una natin bubunutin? Bunutin mo na. Ilan ba yung pamimigay natin? Teka muna, isa lang muna. Isa lang muna. Dalawa na. Isa bubunot ako. Ay, okay. Sorry. Ito yung anong mananarit ng Sopetay, Kuya Ruel? Electric fan. Electric fan daw, Ito na. Opa! Napakaswerte nito, Kuya Ruel, Si Ariel. Hindi. Si Imelda Chua. Ganun ba? So, yung 5. Natigwa 100. Teka muna, dalawang Sopetay, di ba? Isa pa. Ikaw na mabunot. Imelda Chua, electric fan. Anong palaro na itong susunod? Electric kettle. Electric kettle. Okay. Tataran. Wala mang samba. Si Rene Pran. Rene Pran. Listener natin to. Lista mo na. Baka makalimutan. Tapos si 5. Okay. Yung 5 nanalo ng 100 pesos load. Nilagay mo ba dyan din si Ariel Castro? Oo nga, hindi ko nilagay si Hindi ko. Disqualify si Ariel Castro rito. Sobra ba? Sobra 1, 2, 3, 4. Okay. Ito ang nanalo ng 100 pesos load. I-direct message nyo kami Huwag nyo i-direct message si Ruel. Doon sa fanpage namin. Sa R sa Radyo Bandido. I-like nyo na rin at i-follow aming page. Okay, ito yung 5 nanalo. Si Gladys, si Arnel Cabutas, si Ray Calapado, si Alan Ramos at si June Vicente. Yan, ipapost rin natin itong mga name nila. At saka ang nanalo, ulitin namin doon sa Sopetec si Imelda Chua at Rene Pran. Si Imelda Chua ang nanalo ng electric fan. Si Rene Pran ang kettle. Yan. Di abang-abang kayo sa susunod ng Sabado. Baka mamigay kami ng aircon. Hindi, wala pang aircon. Hindi, baka nga makakuha sila ng helmet. Pakita nga natin. Mula sa Motoman. Sa Motoman. Tanong natin kung pwedeng magpara. Yan ang ganda diba? Whatever you style, we design for you. May nagka-customize pala ng Motoman Yan ang Motoman Oo nga, baka basta dito, abang-abang na kayo. Baka dyan may parapol ni Motoman, di ba? Tama. Okay, sa mga kaibigan nating, mga kuya natin sa Ermita Manila Royal Eagles Club na nananawagan nga na sa ating mga kuya dyan, Kuya Tata Rodi Abyo ng Antipolo, sana makatingin kayo, mayroong tayong Christmas party dyan sa may Sisa Esplanade, Riverside. Ganun ba? Esplanade ba? Esplanade, Riverside. Alam mo ba kung saan yun? Alam ko. Sama yun. Asa yung image namin na Ariel ng logo ng Ermita Manila Royal Eagles Club. Ang daming Ermita Manila Royal Eagles Club, Kuya Louie, Kuya Luis,
At sa ating presidente si Kuya Manny Nieto, Ermita Manila Royal Eagles Club. Emrek at si Chairman Bunda, Kuya Bunda. Okay, Kuya Ruel. Ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa aming program sa Double R sa Radyo Bandido, huwag kayong magkasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. Na may load na, may appliances pa. Yes. Ayan, okay. Maraming po salamat. Sana samahan nyo kami sa susunod na Sabado, ha. Yan, gaya mo nang sinabi namin, simple lang ang mechanics dito. Manood, makinig, At mag-share. mag-share ng aming live episode tuwing Sabado. Tsaka At huwag lahat niyo ng kalimutan programa yung ng DCRJ. Susunod na programa, si Revolution Per Minute. Oo nga pala, Hindi, guest co-host ka sa dyan. susunod na programa ko, 12 to 1 p.m. Guest co-host ka ni Ma'am Marlene Crag. Anong oras yun, Kuya Ruel? 12 to 1 p.m. So may pagkakataon ka pang kumain? Oo, meron pa. Ayan. Okay, nako, maraming po salamat. Happy weekend sa lahat, ha. Ingat-ingat po. Merry Christmas. Hi, Binis. Good morning. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.